Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang buhay ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. So na nakaraan, pinaksa natin na kung saan siya ang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging pamuno pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maging khalifa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, but indirectly, at maraming pruweba na siya ay tinutukoy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mamuno pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, meron pang dalawang matibay na hadith. Ayon kay Jabir ibn Mut'im na sinabi niya, isang babae ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mayroon itong gusto kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bumalik ka sa akin sa mga ilang araw lamang. Then ang babae sabi niya, Ya Rasulullah, sabi niya, kung ako ay magbalik sa iyo at hindi kita matagpuan, meaning ikaw ay patay na, so kanino ako pupunta? Sabi ng babae kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kanino ko kukunin yung binibigay mo sa akin kung sakaling wala ka na? So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in lam tajiduni fati Abu Bakr. Kung hindi mo ako makita, meaning patay na ako, pumunta ka kay Abu Bakar. Meaning, tumukutukoy dito, pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, malinaw na si Abu Bakar ang siyang mamumuno dahil ito ay pupunta kay Abu Bakar. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, according to Hudayfa, sinabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inni la adri makadu baka'i fikum. So faktadu billadina min ba'di. Hindi ko alam, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung gaano ako katagal mabubuhay na kasama ninyo. Kung sakali ako ay mamatay, susundin ninyo sila. Then tinuro niya ang dalawa, Abu Bakar and Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. So malinaw, Abu Bakar tinuro niya, then Umar, sila ang mamumuno after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kaya ang mga sahaba at mga ansar, so pinili nila si Abu Bakar na siyang mamuno pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam natin noong nakaraan, sa courtyard ng Banu Saida, nagsasagawa sila doon na magtatag ng mamuno, ngunit pumunta sila sa Umar bin al-Khattab sila Abu Bakar at saka si Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, na kung saan naganap doon ang pakikipag kasunduan na si Abu Bakar ang siyang maging khalifa. Pero ang pagyayaring ito ay private, meaning hindi alam ito ng maraming Muslim. So hindi uubrang ganun. Hindi uubrang ganun na silang nakakaalam. Meaning, kailangan nila itong i-public ang pagtalumpati para makapag-pledge sila kay Abu Bakar. Kailangan makapagtalumpati sila in public. Yun ang maganda, public not private. So kaya naman, pagka kinabukasan, ang mga ito ay nagsagawa ng malaking pagpupulong. Tinawag ang mga Muslim habang nakaburol ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil 3 days, sumabot ng 3 days ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila namang gagawin lang kung paano ililibing ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then after finally, si Abu Bakar ang decision kung saan namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, doon ilibing. Doon lang nagsimulang ilibing nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why in 2 days, nakaburol pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nandun pa siya, apartment ni Aisha radhiyallahu anha. So nagkaroon ng malaking pagpupulong para magbigay sila ng pledge kay Abu Bakar at ipaalam in public na si Abu Bakar ang siyang mamumuno. So ginawa nila ito, and then nandoon na sila sa pulpito, nakaupo si Umar bin al-Khattab at Abu Bakar dahil anhuma, then tumayo si Umar bin al-Khattab dahil ang sabi niya, o sangkatauhan niya ayuhan nas. Yung sinabi ko kahapon, sabi ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, ay hindi niyo matatagpuan sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin yung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya mamamatay. No, hindi niyo matatagpuan yan, sabi niya sa Quran. At hindi niyo maririnig o narinig kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito'y pangako na siya hindi mamamatay. Meaning, mamamatay siya. Inakala ko lang, sabi ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, na ang sugo ay buhay pa. Gayunpaman sabi niya ay nag-iwan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ng isang gabay na aklat. Na kung susundin natin ang aklat, tunay na magagabayan tayo kung paano niya ginabayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa araw na ito ay pinangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtipon-tipon tayo
upang magkaroon ng pagbuklod-buklod at pagkakaisa na magbigay tayo ng pledge o pakikipagtipan kay Abu Bakar na siya ang mamumuno. So sa ganito, sabi niya, alam natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay gustong-gusto niya si Abu Bakar at siya ay pangalawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why siya ang mamumuno, magbigay tayo sa kanya ng pledge. So ang mga Ansar at mga Muhajirun ay nagbigay ng pakikipagtipan, pakikipagkamay o pledge o baiya kay Abu Bakar. So itong bai na ito, kailangan ibigay mo ang kamay mo sa isang namumuno. Tanda ito ng pagkamatapat at tanda na susunod ka sa kanya hanggat siya ay umaatol sa Quran at Sunnah. Hindi ka maaring hindi sumunod sa abot ng iyong makakaya. Obligado mo sumunod sa isang namumuno kapag ikaw ay nagbigay ng pledge. That's why, na mag-pledge na ang mga tao kay Abu Bakar, so pagkatapos nito ay nagsalita si Abu Bakar. Ang salitang ito ay napakatindi. Ang salita ni Abu Bakar, konting salita na halos hindi magkakasya sa harapan ng isang papel. Konting lang. Hindi mapupuno ang harapan ng isang papel sa panahon natin ngayon. Ngunit ang kanyang salitang ito ay hindi makakalimutan sa istorya o kasaysayan ng pananampalatayang Islam. So bago nagsalita, katulad ni Umar bin Al-Khattab, radhiyallahu si Abu Bakar, nilwalhati, pinuri muna ang Allah subhanahu wa ta'ala, then he said ang ba'd. Then sinabi niya, ang salitang ito napaka-humble, napakatapat, napaka-makatarungan salita. Sabi ni Abu Bakar na makapag-pledge na ang mga tao, sabi niya, kayo ay appointed, pumili, inilagay niyo ako sa isang pamumuno. Bagamat hindi ako ang pinakamahusay o pinakamagaling sa inyo. Not say humble, humility. Hindi ako ang pinakamagaling sa inyo, ngunit ako ang inilagay niyo. Kayo pa man, sabi ni Abu Bakar, kung ako ay gagawa ng mabuti, tulungan niyo ako. Kung gagawa ako ng mabuti, muli sa Quran na Sunnah, tulungan niyo ako. Kung ako ang namumuno, gagawa ako ng mali, ituwid niyo ako. Correct niyo ako. Tulungan niyo ako, itama niyo ako. Sa daan ninyo, sabi niya, ang katotohanan ay katulad ng pagtugon sa katapatan. Yan ang sabi niya. Ang katotohanan ay katulad ng pagtugon sa katapatan. At ang pagsisinungaling ng isang namumuno ay tanda ito ng kataksidan. Meaning hindi pwedeng pinuno ang isang sinungaling na pinuno. Pag nalaman ito ng tagasunod, mawawala ng tiwala. Magkakaroon na ng hindi pagkakasundo. That's why kailangan hindi sinungaling ang namumuno sa kanyang mga tagasunod. And then sinabi ni Abu Bakar, ang mga mahihina, gagawin ko silang malalakas. Meaning, hindi mo pwedeng, dahil mahina sila, yuyurak-yurakan mo sila, hindi po pwede kay Abu Bakar yun. Kung mayroong ang kinuwang hindi tama sa kanila, babalik yun. Meaning, magbibigay ng tamang katarungan si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ang mga mahihina, gagawin ko malakas. Ang mga malalakas, gagawin ko mahina. Meaning, kung ano man ang kinuha nilang hindi makatarungan, ibabalik sa mga kinuhanan o kukuhanan sila ni Abu Bakar na karapat-dapat na sakat or sadaka para ibigay sa mga mahihirap. So pangako yan ni Abu Bakar, insyaAllah, sabi niya. At walang tatalikod sa jihad. Tuloy ang jihad. Pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tuloy ang jihad. Ang sino mang tumalikod sa jihad ay bibigyan siya ng kahihiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ka pwedeng hindi sumama sa jihad kapag tinutos ito ng namumuno. At sinabi ni Abu Bakar, walang magpapagalaganap din ng kasamaan, walang gagawa ng kahalayan o kalaswaan, at walang gagawa ng anumang uri ng kasamaan. Ang sino mang gumawa niyan, magkakaroon ng malawakang kalamidad ang mga tao tulad ng sakit, tulad ng pagsubok ng mga iba pang mga pagsubok hanggang sa pagkawasak. Ang sino mang patuloy na gumagawa ng kasamaan, sabi niya, at kahalayan, makakatiyak kayo na ang kalamidad na tulad ng pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna ay darating sa inyo. That's why iwasan ninyo ang gumawa ng masama at mga kalaswaan. Hanggang sumusunod ako sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, obligado nyo akong sundan. Sundin nyo ako. Kung ako ay hindi sumusunod sa sunnah at sa Quran, wala kayong karapatan sundin nyo ako. Kundi ang turuan nyo ko, ay tama nyo ko at turo nyo sa akin kung ano ang karapat dapat gawin. At ngayon ay magsitindig kayo at magsala kayo, sumayin nyo nawa ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Abu Bakar, konting salita. Napakatindi ng salitang ito. Alam niyo bang sinabi ni Abu Bakar?
Ang sino mang mamuno sa mga Muslim na hindi niya ginawa ito, hindi niya nakuha ang tamang pamumuno sapagkat ang pamumuno ni Abu Bakar, galing yon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuloy niya lang, gagayahin niya lang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat alam natin palagi niya rin kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tandaan natin, si Abu Bakar, ang kanyang outside dito or methodology ng kanyang pag-governance, kapamahalaan, ipinakita niya, ang gusto niya ay kahalagaan ng magiging mahabagin, maging makatarungan, at maging equal ang mga Muslim. Okay? So, alhamdulillah, pakilang ko. Okay, at sinabi niya ni Abu Bakar na ginawa niyang malinaw na walang tatalikod sa jihad, walang gagawang masama. Sundin siya hanggat sumusunod sa Quran at Sunnah, at huwag siyang sundin kung siya hindi sumusunod sa Quran at Sunnah. Meaning kasi, ang isang mga namumuno, dapat talaga Quran at Sunnah ang kanyang batayan. Hindi ka pwedeng mamuno na buhay hari, buhay mapangmataas, piling mo yung gusto mo, sabihin mo, parang boss. Para bang yung mga mayor, mga gobernador na hindi mananampalataya, hindi uubrayan sa Islam. Ang pinuno sa Islam kahit parang katulong lumilitaw. Para silang mga katulong. Pagdating ko kay Abu Bakar, makikita nyo. Subhanallah. Para lang siyang katulong na hindi namumuno itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pero ang mga namumuno na hindi mananampalataya, may ibang Muslim, piling nila sila yung mga matataas na tao, mga sikat, dapat igalang, dapat kung ano-ano ang piling nila, kaya hindi man nila nagagampanan ng kanilang obligasyon, no? Subhanallah. Makamundo. Yan ang gusto nila, pagkasikatan, katanyagan. That is a wrong. Hindi pwede sa namumuno sa Muslim ang ganyang mga pamumuno. Itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu, ano sabi niya? Isa-isahin natin. Sundin niyo ako hanggat ako'y sumusunod sa Quran at Sunnah. At huwag niyo ako susundin. Kung ako'y hindi sumusunod sa Quran at Sunnah, wala kayong karapatan na sundin niyo ako. Meaning, ang source ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ay Quran at Sunnah. Pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, we know, ginabayan siya ng samantala sa aklat na pinadala niya. At sino man tutugon sa aklat at na Sunnah o Quran, of course, kung paano nagabayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun tayo nagabayan. That's why si Abu Bakar, wala siyang ibang gagamitin na kanyang pamantayan kundi ang Quran at Sunnah. Dahil naalala ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ang surah, ang ayah sa banal na Quran in chapter 4 verse 105, sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. So sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ibinaba namin sa iyo Muhammad ang aklat, meaning ang Quran sa katotohanan, upang mahatulan mo ang mga tao kung paano ipinakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning ang Quran at Sunnah na ipinadala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So malinaw na Quran ang kailangan niyang gawing pamantayan, and we know in chapter 2 verse 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan meaning pamantayan sa tama at mali. So ibinaba ito sa buwan ng Ramadan, ito'y patnubay, ito'y pamantayan ng patnubay sa mga tao, ito'y malantad na gabay at pamantayan sa tama at mali. Meaning ang Quran lang at ang Sunnah magpapaliwanag sa Quran para malaman natin kung paano ang ibada na inutos sa Quran by way of Sunnah. Walang ibang makakapaliwanag. Walang ibang makapagbibigay ng tamang batas at walang makapagbibigay kung ano ang mali, maliban ang Quran para malaman mo ang mali at ang Sunnah. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong sitwasyon ay nagbilin siya sa isang ayah na sinabi niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 4 verse 65. Fala warabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hindi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ako ay nanunumpa sa inyong Panginoon, katotohanan sila hindi magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Hindi kayo magkakaroon ng tunay na pananampalataya hanggat ikaw o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila ginagawang tagahatol o hukom sa lahat ng pagkahidwa-hidwa sa pagitan nila. At kanilang makikita sa pagitan nila ang kaginawaan sa anumang yung hatulan na maluwag nilang tatanggapin ng mga ito ng ganap. Meaning, Quran and Sunnah, pag ito ay inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, piniliwanag, hindi ka magiging Muslim hanggat hindi mo tatanggapin ang hatol
ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Quran at Sunnah. So ganoon din si Abu Bakar. Ang gamit niya, Quran at Sunnah. That's why, sino mang Muslim na pinapaalalahanan sa mga autentibong hadith, mga aya ng Quran, kinakailangan natin itong pakinggan at sundin at iwasan kung ito ay pagbabawal. Number 2 source ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ay ang Quran Sunnah. Of course, hindi mo pa maiintindihan ang Quran kung walang Sunnah. Dalawa ang aklat na ipinabanat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Quran at Sunnah. How can you know sa pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsala ka? Hindi mo alam magsala. So malalaman mong sala sa pamamagitan ng Sunnah, ituturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan ang trabaho ng Sunnah. Ang isang obligasyon ay gagawin natin sa paraang ituturo ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like fasting, anong mga bawal, anong dapat gawin, anong mga exemption, ituturo sa Sunnah pagkatapos inutos ito sa banal na Quran. So sa panahon ni Abu Bakar, kapag ito ay hinatulan niya sa Quran at Sunnah, anuman ang iyong gustong i-suggest, ito'y nasa Quran at Sunnah sa kanya, na hindi naman matatagpuan sa Quran at Sunnah sa Quran at Sunnah, ang isasuggest ng isang sahaba o sino pa man tao, hindi niya ito tatanggapin. Itatakwil niya sapagkat ang katotohanan, ang batas lamang ni Abu Bakar ay iisa, Quran at Sunnah. Wala siyang tatanggapin na batas maliban dito sapagkat sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata bil ma'siyah, innama ta'atu fil ma'ruf. Walang pagsunod sa mga mali. Ang pagsunod lamang ay sa kabutihan at walang kabutihan kundi ang Quran at Sunnah. That's why hindi ito tinanggap ni Abu Bakar o tinatanggap ang anumang opinion na wala sa Quran at Sunnah. At gaya ng sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, panghawakan yung mahigpit ang Quran at Sunnah upang kayo ay hindi mangaligaw. So that's the source. So ang isang namumuno, katulad ni Abu Bakar dito, ang source niya ramang Quran at Sunnah. At sa panahon ng mga sahaba, pagkatapos niya, wala rin silang ginamit na source maliban ang Quran at Sunnah, wala silang ginamit maliban doon. Number 2, si Abu Bakar radhiyallahu anhu ay inutos niya, kung ako ay gagawa ng mali, wala kayong karapatan sundin niyo, kundi ituwid niyo ako. So ang karapatan ng namumuno ay sundin siya hanggat siya ay nagtuturo ayon sa Quran at Sunnah. Ngunit kung hindi siya nagtuturo, karapatan ng mga tagasunod. Karapatan ng mga tagasunod na siya ay papanagutin sa kanyang mga gawain. Kung ipagpapatuloy niya, karapatan ng tagasunod na tanggalin siya. Kung ipagpapatuloy niya ang hindi pagsunod sa Quran at Sunnah, hindi siya nararapat mamuno sapagkat maliliis ang mga tagasunod. That's why kung gusto niya magpatuloy mamuno, sikapin niya pag-aralan ang kautusan sa Islam, ang Quran at Sunnah. So ang karapatan ng mga hindi namumuno o tagasunod, kapag ito'y gumagawa ng mali, papanagutin siya sa kanyang kamalian. O kaya naman pagbawalan siya sa kanyang pagpapatuloy sa gawang kasamaan, ituro sa kanya kung ano ang karapat-dapat niyang gawin. So, iyan ang isa sa mga sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Katotohanan, ang ginagawa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ay ayon ito sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya namuno si Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bagamat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, siya ay directly na tumatanggap ng revelasyon. Hindi siya maliligaw, hindi siya magkakamali dahil tumatanggap siya. Hindi katulad niya, pagkatapos niya, magkakamali na kami tiyak. Hindi naman kami tumatanggap ng revelasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kailangan lang namin pagawa ka ng Quran at Sunnah para hindi kami maligaw. Yan ang dahilan. Pero gayon pa man sabi niya, hindi kami directly tumatanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga revelasyon, tiyak na kami masusumpungan yung magkakamali. That's why inaasahan ko, sabi ni Abu Bakar, na itutuwid niyo ako. Tutulungan niyo akong ituwid. Kaya niyo ba? Kakayanin niyo ba na tulungan niyo akong ituwid? Wala sumasagot sa kanila. Kung hindi niyo makakayanan, sabi ni Abu Bakar, pumili na lang kayo ng iba yung namumuno. Kung hindi niyo ko kaya suportahan, na kapag nagkamali ako, itutuwid niyo ako, hindi niyo kaya, magmanok kayo dahil mapapahamak ako kapag walang nagtutuwid sa inyo. Tama yun. Pero sa panahon natin ngayon, pag tinutuwid mo namumuno, nagagalit siya sa iyo eh. Piling silang gobernador, piling silang mayor, piling sila... Sumana lang, hindi man nila masabi, wag mo akong pakialaman, mas marunong ako siya. No, nakita yung mali sa'yo. Kailangan sabihin mo, turuan niyo ako, pag mali ako, ituwid niyo ako, kawawa naman ako, pag hindi niyo ako ituwid, mapapahamak ako. Eh, ganun dapat. Pero ngayon, maraming namumuno, nakikita natin, subhanallah. Meron akong alam na isang lugar, hindi man nagsasalay namumuno nila. Pero ayaw nilang palitan. Sinabi ko, hindi pwedeng mamuno ang hindi nagsasala. Pero patuloy hanggang ngayon, namumuno sa kanila, subhanallah. So hindi nila tinutuwid, hindi nila tinuturo, kawawa yun, namumuno yun, hindi man nagsasala yun. Namumuno siya, subhanallah. Napakalaking umma pa naman ang hawak-hawak niya. That's why, ang isang namumuno,
kailangan hilingin niya kapag nagkakamali, tuwid siya at tanggapin niya kapag siya ay tinuturuan. Magpakumbaba siya. Paano niya maitutuwid ang sarili niya kung siya'y maghambog o mapagmataas? Hindi niya tatanggapin ang matutuwid na payo, ibinakuran at sunna. Sa ganito, hindi karapat-dapat mamuno ang isang tao kapag ganito ang sitwasyon niya. Okay, so si Abu Bakar, hinihiling niya na siya ay tulungan kapag siya ay nag-mistake. Okay? Alhamdulillah. Isa pa sa sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang mahihina gagawin ko malakas. Napakatindi na sinabi ni Abu Bakar na ito, makasaysayan ito, hindi makakalimutan sa Islam ito hanggang madurog ng mundo ito. Wala mang isang papel, isang page ng paper sa front niya, sa harapan, wala. Napakakunti. Pero hanggat hindi ginawa ng isang namumunong Muslim ang sinabi ni Abu Bakar, hindi ka magiging matuwid na mamumuno. Hindi ka magtatagumpay. That's why nakalipa, kasi pagkatapos niya, ganun din, patuloy din ang ginawa nila katulad ng kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar. May ilan lang mga slide pero pinagsisisihan bandang huli. Tulad ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. So, itong si Abu Bakar, nang siya mamuno, ang gusto niya, pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Walang popular sa kanya, kahit pamilya niya. Lahat gusto niya makatarungan, pantay-pantay, justice. Kailangan ng ang pinuno, magiging makatarungan siya sa mga tao. Kahit kapatid mo kung mali-mali, kahit nanay mo siya, kung tatay mo siya, kahit anak mo, mali is mali. Magbigay ka ng tamang katarungan at pagkapantay-pantay sa mga Muslim. Lahat sila Muslim, subhanallah. Napakahirap ng pinuno. Can you imagine, pamilya mo lamang ang iyong responsibilidad. Bandang huli, mamumuno ka. Dito sa pamilya mo, okay lang to, konti lang to eh. Pero hirap na rito eh. Pagtapos nadagdagan mo pa ng subhanallah, dami yan. So kailangan maging makatarungan ka sa mga taong ito. Ang mga mahihina, ituturing mo silang malakas. Hindi mo sila bababayang yurakan ng mayroon. O yung mga matatapang, malalakas na Muslim, yuyurakan yung mga mahihinang Muslim, hindi mo pababayaan yun. Pagtatanggol mo ang mga nahaapi. Susuportaan mo ang nagugutom at titignan mo ang mga nangangailangan. Sila ang priority mo, hindi yung malalakas at mayayaman. So meaning, palalakasin mo ang mga mahihina at pahihinain mo ang mga malalakas. So ito ay isang obligasyon ng namumuno, obligatory sa kanya, na itindig niya, establish niya ang pagiging makatarungan na pinuno at pagkapantay sa mga Muslim. Hindi pangit, bogi, maganda. Hindi. Sa tingin mo lahat sila may karapatan maging pantay-pantay at ibigay sa kanila ang pagiging makatarungan. At ito naman dapat ang ipalaganap sa kalupaan. Ang Islam hindi lang ito sa iyong nasasakupan. Ang mga katuruan ng Islam ay dapat makita kahit hindi ng mananampalataya na ang pagiging makatarungan at pagiging equality ng mga tao ay ito ay malaking katarungan o justice upang ang pamumuno at ang ating society o lipunan ay magtagumpay. That's why, kung mayroon man humahatol, kumuha ng judge ang namumuno, may judge siya, o siya ang hahatol, kinakailangan humatol siya, itim man o puti, matanda man o bata, anumang klaseng lahi, hanggat siya'y Muslim, mayaman man mahirap, ito man ay masama mabuti, kung saan ang tama, ibibigay ang tama. Wala kang pipiliin, walang kaibigan sa'yo, walang magulang, walang kapatid, walang malapit sa'yo, lahat pantay-pantay mo silang pananagutan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why pantay-pantay mo silang pakikitunguhan. Itong paragon na ito ni Abu Bakar, ito ang kahusayan niya, kaya napagtagumpayan niya ang puso ng mga Muslim. Allahu Akbar, justice ang kailangan. Yan talaga ang kailangan. Tingnan yung bansa natin, walang justice, walang equality, batas pang mayaman. Kawawa palagi ang mga mahihirap. Yan ang ayaw na ayaw ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ang mahihirap kailangan sila ang pinalalakas, meaning hindi pinaaapi, hindi pinayuyurak sa pananampalatayang Islam. Itong si Abu Bakar, itong taong ito, kapag mayroong treasure o mayroong kaban ang umma, ipinamimigay niyang agad sa mga mahihirap. Eh ngayon ang mga namumuno, sila lang nagpapayaman eh. Punta kayo sa mga hari ng mga gitnang silangan, silang mayaman eh. Kawawa yung mga mahirap, hindi lang kayo pamigay ng talagang todo-todo yung pera nila. Hindi ganon. Si Abu Bakar, tinuring niya pinakamahirap ang kanyang sarili sa buong buhay niya sa kanyang panahon nung siya'y mamuno. Kakainin na lamang ni Abu Bakar, mas inigit niya na kain ng iba na nagugutom at nangangailangan.
Mahirap, itinuring niya pinakamahirap ang kanyang sarili. Kaya kapag mayroong treasure o kaban ang umma, agad niyang ipinamimigay sa mga tao. Yung mga mahihirap, hindi niya bibigyan ng malakas. Malakas yun eh. Bibigyan niya yung mahina upang maging malakas. Itong si Abu Bakar, Allahu Akbar, pantay-pantay ang kanyang pakikitungo. That's why kapag ang malakas, mayaman kayo, like for example kayo, Biyernes, sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukas magsidala kayo ng mga kamelyo, kayong mayayaman. Kayong mayroon. Subhanallah, that is order. Kapag hindi ka sumunod, mananagot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-pledge kayo. Lahat. At pagkatapos, dadalhin nyo sa isang kulungan na walang papasok doon. Meaning kapag may pumasok, sumuwi siya, pwedeng parusahan ni Abu Bakar dalan. So, nagdala sila at kinabukasan yung isang babae, yung isang asawa niya, dali mo itong tali at baka bigyan ka bukas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong lalaking ito kinabukasan, pumasok siya sa pinagbabawal ni Abu Bakar. That's why kinuha niya tali, inampas siya ni Abu Bakar. Radhiyallahu. Dahil sumuway siya sa namumuno. Ang gusto kasi ni Abu Bakar kung bakit ayaw niya pumasok, ayaw niyang managot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya pantay-pantay ang share. Paano kung kumuha yun? Di pa nanagutan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, paano niya magiging pantay-pantay? Isang bakang kinuha niya. So that's why ayaw niyang pumasok. Pumasok ito, pinalo ni Abu Bakar radhiyallahu. Dahil ang gusto niya makatarungan ang hati-hati. Sa panahon natin ngayon, yung namumuno, mas marami. Bibigyan niya yung mahirap, konti lang. Sa kanya, tambak yung sa kanya. Subhanallah, walang katakot-takot. Sila ang nagpapayaman, sila ang nagpapasasa. Ginagawa pa nila minsan, tinitrador ang umma. Walang kaalam-alam na siya ay kumakabid ng mga salapi, kumakabid ng mga sadak-at-sakat na walang nakakaalam. Siya lang ang nagpapakaligay. Hindi nila alam na alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging kadiliman ito sa kanilang sa kabilang buhay. Pananagutan mo mga upan nagutom sila eh. Binulsa mo, pananagutan mo sila ngayon, lakad sila. Dahil bawat pastol mananagul sa kanyang kawan. Darating sa mga bagay na iyan. So, naalala ni Abu Bakar nung i-distribute na niya ang baka, hati-hati, pantay-pantay, lahat ng mahirap. Dahil pagkatapos nung tinawag niya may tali, sabi niya, ito ang tali mo. Binigyan na niya Abu Bakar, dahil binalik. Sabi niya, naalala kasi na Abu Bakar, nasaktan niya ito. Mababang tao ito, mababang loob. Sabi niya, bumanti ka sa akin. Para equal tayo, napalo kita. Pero actually, majority scholar, acceptable na parusahan siya ni Abu Bakar dahil sumuway siya. Pero gayon pa man dahil si Abu Bakar ay gusto niya ang justice, makatarungan. Sabi niya, paluin mo rin ako. Sabi niya, para pantay tayo. Sige na, sabi niya, paluin mo ako. Ayaw kong managot sa kabilang buhay. Sabi niya, walang tatanggol sa kabilang buhay sa akin sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na gantihan mo ako. Dito kumontra si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, ya Abu Bakar, huwag mong gawing sunda. Ang mga namumuno'y pinapapalo mo sa tagasunod na pagkatapos mo, kami naman, halimbawa, ang ibang mamuno, papapalo mo rin. Dapat huwag ganon. O sabi niya, Umar, sino mong tatanggol sa akin sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay? Sabi niya, bakit hindi mo na lang siya pasiyahin? Kapag siya nasiyaan at satisfy siya, mawawalang galit niya sa iyo. Yun ay katumbas na parang pinatawad ka niya. Tinanggap ni Umar, Abu Bakar radhiyallahu ang payo ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Kita nyo? Kailangan na nagpapayo eh. So sabi niya, nasan ba yung taong yun? Bukod sa ibinigay ni Abu Bakar radhiyallahu, binigyan niya ng sariling isang kamelyo. Sarili na ni Abu Bakar. Binigyan siya ng isang sariling kamelyo. At pagkatapos, binigyan niya siyahan. At pagkatapos, binigyan niya velvet. Yung velvet, yung mga kumot na makapal. Ng tagapaglamig, malambot yun. Ang tao, binigyan pa niya ng pera, 5 dinars. Mahalagang 5 dinars, no? Malaking pera yun, kahit 5 dinars. Tuwang-tuwa siya. Tanggal ang galit niya kay Abu Bakar. Allahu Akbar. So sa ganung paraan, binigyan ni Abu Bakar, nakakwit siya sa tao dahil nagsatisfy yung tao sa kanya na wala na yung galit niya. Hindi na siya maniningil sa kabilang buhay. So natakot siya si Abu Bakar. Actually, wala naman siyang pananagutan si Abu Bakar. Natapwan, yun nga lang gusto niyang katarungan. Kita nyo? Pinuno, papapalo. Sino pinuno, papapalo ngayon? Sila nananakit ngayon. By way of dila o kamay o mga lips, sila nananakit. Sasaktan mo sila? Never. Magiging kaway mo sila, hindi nila magagawang paluhin mo siya. Ibig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag napalo ka niya, paluhin mo rin ako. Hindi niya man sinasadya yun. Napalo niya lang ang sahaba. Sabi niya, napalo kita, paluhin mo rin ako. Ay, hindi kita mapapalo. So, unang Allah, sabi niya, pinatatawad ka na lang kita. Hindi niya man sinasadya yun. Alam natin, pag hindi sinasadya, pardonable. Ganon din, marami ang hindi pumayag sa mga sahaba na ang pagparti ni Abu Bakar ay pantay-pantay. Kasi nagpantay-pantay ang mga party, like for example, sa mga mahirap, alipin man, kahit alipin. Malaya, alipin, babae, lalaki, 10 dinars.
Binibigyan niya ito ng 10 dinars. Okay? So, sa ibang ulat, ito ay 10 dirhams. So, ito ay binibigyan ni Abu Bakar. At nang lumaki ang mga treasure sa Madina, naging 20 na. So, ayaw ng mga sahabang iba dahil sabi nila, dapat, sabi niya, isa dito si Abu Bakar, Amar bin al-Khattab, sabi niya, o Abu Bakar, sabi niya, advisor ha? Sabi niya, dapat ang pagparti natin ay yaong mga naunang Muslim, yaong mga naunang yumakap, at naunang nakipaglaban at nakipagmalasakit sa Allah subhanahu wa ta'ala, nauna sila eh. Alam naman natin sa reward, malaki din sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin yun, yung mga naunang yumakap. Sabi niya, dapat malaki ang parte nila. So sabi niya, Abu Bakar, ang mga sinasabi niyo, sabi niya, na naunang yumakap, naunang nakibaka sa landas ng subhanahu wa ta'ala, kilala ko sila dahil nauna akong yumakap. Pero Umar, sabi niya, wala sa aking kamay ang gantimpala sa ganyang bagay. Ang gantimpala sa kanilang ginawang mabuti ay sa Allah. Biya Allah na ang magbabayad sa kanila ng walang kakulangan. Ang pinopokus natin, Umar, yung makamundo, pantay-pantay at makatarong ang pagbibigay sa mga mahirap. Yung ginawa nilang mabuti, yun ay sa Allah. Si Allah magbabayad. Wala sa kamay ko magbayad ng reward. Ako magbabayad ng reward. Wala, Umar. Pero hindi satisfy si Umar sa bagay na ito. Kasi nung namuno si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, pinalitan niya ang mga nauna, yung gusto niya. Naunang yumakap at naunang nagmalasakit sa Islam, dinagdagan niya. But finally, yung sinabi ko kanina ito, mayroon man lumihis konti lang kay Abu Bakar si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, sabi ko ito, pero sinisi niya sa uli sarili niya. Sabi niya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, kung maibabalik ko lang, sabi niya, ang mga nakaraan. Kung mauulit lang, sabi niya, susundin ko ang pamamaraan ni Abu Bakar. Tama siya, sabi niya. Allahu Akbar. Nagpakumbaba si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Tama si Abu Bakar, sabi niya. Yun ang knowledge ni Abu Bakar. Baka ba kailangan mong advisor kung mali naman ang sayo? Sabi ko sa inyo, pag mali kayo, hindi kayo pakikinggan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siyempre mag-advise kayo mo yung tama lamang. O sabi ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, kung maibabalik lang ito, sabi niya, uulitin lang, gagawin ko ang pamamaraan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tama yung sa kanyang paraan. Mali yung sa akin, sabi niya. So binago niya mula noon na titira niya pang konting buhay, binago niya. Dahil napatunayan niyang tama si Abu Bakar, masigit ang kay Abu Bakar, so ginawa niya yon. Ito si Abu Bakar. Kapag may pera sa limbawa pinuno ka, may pera, hindi niya binubulsa. Kung mayroong sobra, pinambibili niya ng magagamit ng mga Muslim. Halimbawa, wala kayong pagkain. Ibibili niya ito lahat ng mahirap ng isa-isang kawan. Bibigyan niya. Malamig ang panahon, bibili siya ng velvet, mga kumot na ipimimigay sa mga mahihirap. Allahu Akbar. Walang natitira sa mga treasure. Tinitignan niya ang posisyon ng mga nangangailangan na kaya nga mga mahihirap, lalakasin niya eh. Nakapokus siya. Sensitibo si Abu Bakar sa bagay na kalagayan ng mga mahihirap. Tinitignan niya ang kanilang sitwasyon, ang kanilang nararamdaman. Kaya pili ni Abu Bakar, isinacrifice niya sarili niya na itinuro niya pinakamahirap siyang tao para maramdaman niya ang gutom ng mga mahihirap. That's why pumokus siya sa mga mahihirap. Alos subo na lang ni Abu Bakar, kung tutuusin, ibinibigay niya sa mga mahirap kahit hindi siya makakain, wag lang ang kanyang pamilya. Of course, pananagutan niya rin sa lasmanta. Pero hindi ibig sabihin angat ang kanyang pamilya. Pantay din ang kanyang pamilya. Itinuring niya pang mas mahirap ang kanilang pamilya at si Abu Bakar kaysa sa mga mahihirap. Namumuno na walang kayamanan. Yan ang namumuno, hindi korupsyon. Hindi nahihirapan ng mga Muslim. Concern ka sa mga Muslim. So, mag-iibada silang matindi, matatag, nang walang balakid sa kanila dahil nakakaraos sila sa pang-araw-araw nila. So, ginagawa yun ni Abu Bakar for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So, ini-spend niya ang lahat ng mga natitira sa lapi, sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga tao mahirap. Like for example, in jihad. Pag may sobra, bibili siya ng mga kabayo, mga sandata, mga kamilyo, ibibigay niya sa mga walang sandata. Allahu Akbar. Yan ang namumuno. Hindi katulad ngayon sa mga kufar, nagkakarerahan sa pamumuno, gumagastos ng pera, pag nakaupo, magnanakaw ng magnanakaw. Wala namang hindi magnanakaw sa mga kufar na yan. Pero tingnan niyo sa Islam. Allahu Akbar. Kaya nilang yumaman. Kaya nilang magtayo kahit na malaking palasyo. Tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ikagagalak ng mga sabang tulungan siya. Ibigay lahat ng gusto niya. Pero dahil namumuno sila,
Hindi nila hinangad ang makamundong bagay. Hangad lamang nila ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang madatnan ng kamatayan, mahirap pa rin sila. Ang sarap siguro mamuno kung ganyan ang ginagawa mo, di ba brother? Na pamunuan mo mahirap tapos nakakaraos sila, ikaw gutom na gutom ka. Oo, magutom yung physical mo pero ang iyong spiritual, Allah Akbar, palagay ko ito busog na busog sa kasiyaan tungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah. So itong si Abu Bakar, yun ang sinabi natin kanina, ang mahihina, gagawin niyang malakas. Ang malalakas, gagawin niyang mahihina. Kaya ang mga mahihirap sa panahon ni Abu Bakar, satisfied sila, panatag sila. Alam nila, hindi sila yuyurakan ng mga may mga malalakas, mga posisyon at mayaman. Alam nila yan, panatag sila. Hindi pababayaan ni Khalifa Rasulullah, si Abu Bakar radhiyallahu nayurakan sila. Kaya naman, sila ay panatag sa panahon ni Abu Bakar. Okay? And then sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu ang kasinungalingan ay tanda ng kataksilan. Ngunit ang pagiging matapat ay tanda ng pagtugon sa katapatan. Meaning, kapag ang isang Muslim na namumuno ay nawala ang katapatan at napatunayan ng tagasunod, mawawalan silang tiwala. Siyempre, pag nawalan ng tiwala sa namumuno, wala na, magkakawatak-watak na, wala na rin masyadong maniniwala sa'yo, wala na makikinig sa'yo. Kaya kailangan hindi kataksilan ang gagawin mo. Hindi mo sila lilinlangin. Hindi mo niloloko, brother. Namumuno ka, nakita ko may nagbigay ng sadaka sa'yo na dapat ipagmudmud mo sa mahirap. Wala silang binigay. Pero meron. Niloloko mo ang iyong umma. Di ba? Walang katapatan. Nakita ng taong yon. So, ikakalat ka niya na ngayon. Ngayon, ayaw mo pa rin tumanggap ng payo, ayaw mo bago. Subhanallah. Sino pang makikinig sa'yo? Sino pa ang maniniwala sa'yo? Magugulo na ang umma. Mawawalan na ng saysay ang bawat pakikitungo ng bawat isa. That's why sabi ni Abu Bakar radhiyallahu ang katotohanan ay kahalintulad ng pagtugon sa katapatan at ang kasinungalingan ay tanda ng pagkawasak, tanda ng kataksilan. So hindi po pwede ang sinungaling na namumuno kahit na hari. Dahil sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, talatatun la yukallimuhu Allahu yawmal qiyamah. Tatlo katao na hindi kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Hindi niya kakausapin ng Muslim na ito. We know, ang mga kupar, hindi naman yan i-judge ng Allah, tatapon niya lang yan. So ito, kakausapin ng meaning, hindi sila kakausapin. Sapagkat sa maling ginawa na, number one. At sabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala yusakihim, wala yanduru ilayhim. Hindi sila padadalisayin, ni hindi sila titignan ng Allah sa araw ng paghukom. Walang madabon adim at sa kanilang matinding parusa. Number one, Sheikhun Zalim. Yung matandang nangangalunya. Sasabi ng mga scholar, kung yung binatang nangangalunya, siyempre, hindi malakas ang pagpipigil nyo sa sex. Diba? Mas mainit ang mga binata. Nagkasala, nananagot. Yung pa kayang matandang, hindi na talaga siya mainit sa katawan, matanda na siya eh. Pero nagawa niya pang mga niya. Isa yan sa hindi kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, ni padadalisan, itatapos siya sa impyerno ng apoy, maliban kung tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagtatawba rito. Kailangan makapagtawba siya bago siya madan ng kamatayan. Number two, iyaong pinunong sinungaling. Mo? Akala kasi nung namumuno, madali lang eh. Pag nagsinungaling ka, niloko mo ang iyong umma, sa araw ng paghukom at hindi mo ito nasisi, na itawba, at hindi ka pinatawad ng umma mo, dami mong pananagutan, babayaran mo yung mga pananagutan mong yan, ng mga taong niloloko mo. So sa araw ng paghukom, hindi ka niyang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba yan? Next! Dalhin niyo rito. Ay, pinuno pa lang yung ganyan. Sige, tapon niyo sa impyerno yan. Hindi ko yan patadalisa, hindi ko titignan yan, hindi ko kakusapin yan. Tapon niyo yan. Allahu Akbar. So hindi pwede ang isang namumuno kahit na hari, kung yung nang namumuno na maliit, nangungurakot, nanloloko, maliit lang, nangangailangan, kaya nagagawa siya nangurakot, nananagot. Yung pa kayang ikaw na mayamang ka na, hari ka na, mangungurakot ka pa, paglolokohin mo pa yung mga tao, sisinungaling ka pa, lalo kang mananagot. Number 3, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, mananagot siya sa kanyang matinding parusa, hindi siya kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya dadalisain o titignan. Number 3, ang mahirap na mapagmataas. Mahirap ka na, mapagmataas ka pa. Kung yung mayayaman, may mga power, authority, may kakayaang magmataas, mananagot. Ikaw pa na wala ka mga authority, wala kang kayamanan, nagmamataas ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya mag-ingat kayong mahihirap. Kayong mahihirap na kayo, magmamataas pa kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala,
kabilang na kayo sa lalasap na matinding parusa. Tama nga naman yun. Wala ka naman dapat ipagmalaki, ba't pagmamataasan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag inutusan ka, sumunod ka. Kapag binawalan ka, sundin mo siya. Hindi ka pwedeng magmataas sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na hindi pwede ang sinungaling na pinuno. Ang pinunong sinungaling ay taksil sa umma. Ito ang malaking problema kapag ang pinuno ay sinungaling, ipagkalulu niya ang mga taong tagasunod niya. Ibebenta niya. Kumita lamang ng mga kayamanan sa lapi. Subhanallah, tetrader niya, kaya kakataksilan ang isang sinungaling na namumuno. Subhanallah. So, yan ang pamantayan ni Abu Bakar na sinabi niya. And then sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu na walang tatalikod sa jihad. Okay? Ang jihad, ang sino mang tumalikod sa jihad, bibigyan kayo kahihiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tumalikod, tuloy ang jihad. Tuloy ang jihad dahil sa pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ba wala ng jihad? Meron. Unang-una ang mga Persya dito at ang Roman, nakahanda na, nag-utos na, Prophet sallallahu alaihi wasallam, bago siya namatay. Sino namumunong inutusin niyang 18 years old? Anak ni Said. Anak ni Said. Said ibn Haritha. Diba? Si Usama. Siyang mamumuno. So, ito ay nananakaw pang mga lugar na ito. Ibig ba sabihin, kapag sinakop ang mga Muslim, hindi pagtatanggol ang kanilang bayan at mga mahihirap, mga dukha, hindi bibigyan kaligtasan, kapayapaan ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya matuloy ang jihad. Alam natin sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagkamatay niya, maraming tumalikod. Kapag hindi nagbalik yan, tuloy ang pagpatay sa mga yan. Ganon din ang mga sumama sa nagpanggap na propeta, lalo na sa panahon ni Musaylama. May mga Muslim na tumalikod, sumama sila sa nagpapanggap na propeta, bagamat alam nilang nagpapanggap na mga propeta, mga Roman, mga Persya, at yung mga ayaw magbagay-bayad ng sakat, itinakwil nila ang sakat. Yan, kasama yan sa jihadin ni Abu Bakar. But finally, natuwid niya lahat ang problema bago siya namatay. Tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagawa niya ang buong Arabian Peninsula na Muslim, si Abu Bakar maraming problema. Pero finally, nagkaroon ng sakat, na ituwid niya ang mga tumalikod ay napatay at nagbalik ang mga iba, nasakop niya ang Persya at Roman sa panahon nila hanggang si Umar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. So bago mamatay si Abu Bakar, napagtagumpayan niya ang problema. Alhamdulillah. And then Abu Bakar, sabi niya, sa kanyang pagtanggap, sa pag-pledge sila, walang gagawang masama at kahalayan. Walang gagawang masama at kahalayan ng sino mang gumawa ng masama at kahalayan, pupunuin sila ng kalamidad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Natatandaan ko, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang gawaing kahalayan at kasamaan, alam natin, ito ang malaking sakit upang bumagsak ang lipunan. Ang paggawa ng kahalayan at kasamaan, dito mawawasak ang isang lipunan. So sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, sa panahon ni Propeta Dawud alaihi salam, si Dzulkarnain, ang mga tao noon ay makatarungan. That's why sila na gumagawa ng makatarungan ay binibigyan pagpapala ng SWT. Dahil kaya Ibn Taymiyyah rahimahullah, kahit mga kufar, kapag ang katarungan ay napapalaganap, bibiyaan sila ng Allah. Pero kahit mga Muslim, kapag ang katarungan ay tinanggal, hindi sila bibiyaan ng Allah. Kalamidad ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na yan. That's why sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, sa panahon ni Dawud alaihi salam at sa panahon ni Dzulkarnain, maraming mga taong matutuwid, makatarong, binibiyaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa maudyukan sila ni Satan, nagsisunod sila sa masasama. Anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nagpalaganap siya ng maraming sakit, nagbigay siya ng mga pagsubok, mga kapaghatian at totally pagkawasak. Winasak niyan talaga ang isang mga bayan. Subhanallah, talagang winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bayan na yan. That's why, hindi uubra na ikaw na namumuno, nakikita mong gumagawang mali si Pulano na hindi mo siya babawalan. Obligado mo siyang bawalan kapag ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan, nagtuturo na ilayo ang kasamaan. Kaya kapag nakita mong gumagawa ng masama ang isang Muslim, obligado na namumuno na patawag siya at turuan siya nung hindi niya alam. Babalaan siya dahil ginagawa niya lalo na sa kabilang buhay. Itutuwid mo siya. That's why ang isang namumuno, obligado mo siyang papag-aralin. Akala mo lang pamilya mo ngayon. Hindi na. Buong umma mo na. Paaaralin mo sila. Ikaw ang magtuturo sa kanila. Tulad ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, hindi siya tumitigil magturo sa mga Muslim. Sa panahon niya namumuno siya araw at gabi. Hindi siya tumitigil ng pagbibigay kaalaman. Nagbabawal ng masama. Nag-uutos ng mabuti. Yan si Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Mabigat. Can you imagine? Wala kang knowledge, paano mo tuturuan? Namumuno ka, wala kaalaman, obligasyon mong kumuha ng mga teacher para maturuan ang obligasyon mong tustusan ang teacher dahil mayroong pamilya ang teacher na yan. So ganon si Abu Bakar. Alam niya na kapag ang mga tao ay gumawa ng kahalayan, kabastusan, kasamaan, ang kalamidad ay lalaganap sa lipunan, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. So itong si Abu Bakar, alam natin, itong si Abu Bakar ay ipinagpatuloy niya lamang ang gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung paano namuno ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil kasama niya, ganun na ganun din siyang namuno. Kaya napagtagumpayan niya rin ang sa kanya sa panahon niya. Alhamdulillah. So itong si Abu Bakar, dahil dumami ang Muslim, pwede ka naman ikaw na namumuno, maglagay ka ng mga tao mo. Lalo na treasure ng Muslim noon, dumami na. Dati wala siyang nagbabantay. Sabi nga ng mga tao, bakit wala ka nagbabantay sa treasure natin, sa kaban natin? Hindi na kailangan, sabi ng Bakar, walang nanakawin. Walang nanakawin? Paano ko ninakaw? Walang nanakawin, sabi niya. Ano walang nanakawin? Meaning wala naman natitira eh. Pinabibigyan niya agad. Kaya hindi niya kailangan ng bantay dahil walang nanakawin. Pero nung dumami, kailangan na magkaroon ng bantay. So ginawa niya, magbantay dito si Abu Ubaidah. As para sa si Abu Ubaidah, no? Ang ginawa niyang tagapagbantay sa kaban. Of course, yung Umar bin Khattab, ginawa niyang judge. Sila Ali, sila Uthman radhiyallahu anhu, ginawa niyang tagapagsulat. So nagkaroon siya ng katulong dahil hindi niya na magagampanan ang bagay na pagkakalipa kung siya na lamang mag-isa. Of course, ang pinuno may karapatan siyang magtakda ng ganyan, mag-utos sa mga tao para hindi siya maganong mahirapan. Okay? Alam niyo ba si Abu Bakar? Gustong-gusto siya ng mga tao na mamuno. Ha? Tiwalang-tiwala sila sa kanya kay Abu Bakar. Malaki ang tiwala lang ng mga mahihirap. Gustong-gusto si Abu Bakar. So, hindi lang sa kailangan nila si Abu Bakar. Malaki ang tiwala nila kay Abu Bakar sa pagsasagawa ng serbisyo sa kanila. Araw at gabi, almost, na siya ay nagsiservisyo, ngunit hindi naman sa buong panahon. May pamilya siya. Kaya naman, hindi sa buong panahon na ibibigay niya ang kailangan niyang gawin sa dahil may pamilya siya. Ang ginawa niya, si Abu Bakar, nagtitinda yan ng damit sa palengke. So dito nakita siya ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni Abu Ubaidah. Sinundan siya, ya Abu Bakar, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Sabi ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sa palengke. Sabi niya, gagawin mo? Magtitinda. Magtitinda? Paano mo gagampanan ang iyong tungkulin sa iyong kung maghahanap buhay ka? Tumigil ka katulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi siya naghahanap buhay nung siya namuno na. Ang gagawin namin sa iyo kung gaano ginawa namin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, bibigyan ka namin. Okay, kung bibigyan niyo ako, gusto ko hindi kulang, hindi labis, yung kasampatan lamang. Sige, bibigyan ka namin sa kaban ng bayan. So sabi ni Umar bin Al-Khattab, sa bawat araw-araw, may parte ka sa isang tupa o kambing. Bibigyan ka namin, padadalang ka namin ng parte. Either ulo, laman loob, o sa tiyan, o sa paa. Bibigyan ka namin. At bibigyan ka namin sa loob ng isang taon, mayroon ka 250 dinars. O pumayag si Abu Bakar at sinabi sa mga tao, kung agree sila, agree, masaya ang mga tao. Kita nyo? Hindi siya humingi. Nagtinda siya. Hindi siya humingi. Sila ang nagkusa, pinatigil siya. Ganun naman talaga pag namumuno, bibigyan niyo, pagtutulong-tulungan niyo siya. Pero kung hindi niya ginagampanan ng kanyang obligasyon, walang tulong na dapat ibigay sa kanya kundi ituwid siya at pangaralan siya. At magpapalit siya kung hindi niya kaya. Pero kung ginagampanan niya ang kanyang obligasyon ng na tulungan ang namumuno. Sapagkat kapag iniwanan kayo ng namumuno, tulad ni Abu Bakar magtitinda, sino ang mangangalaga sa upa? Yan ang maraming sakit ngayon sa mga jamaah. Hindi nila tinutulungan ang imam, ang mga amir. Wala silang malasakit sa lumangan to. Bagay, mga amir, mga imam, di naman ginagampanan ng tungkol nila. Pagkatapos magsala, tatakasan na lang mga tao, di naman nagtuturo. Kaya naman hindi rin sila binibigyan. So, pumayag si Abu Bakar. So, dito nagsimula na si Abu Bakar na dagdag ang gabit araw ng pagsiservisyo niya. Ngunit hindi pa rin sapat. Alam natin pananagutan ni Abu Bakar ang kanyang pamilya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pananagutan niya sa kanyang jamaah o That's why nagtinda siyang muli. Then nang maglakad si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, nakita niya ang mga babae na nagtalo-talo, nakaupo, inaanap si Abu Bakar radhiyallahu anhu.
para humingi ng hukom kung anong dapat nilang gawin. Bagamat judge si Umar bin Al-Khattab dalaan, hindi niya pangunahan ang kanyang mataas na pinuno dahil hinahanap siya. So pumunta siya sa bahay nila, hindi niya matagpuan si Abu Bakar dalaan. Then nakita niya ito sa palengke. Nagtitinda na naman si Abu Bakar dalaan. Hilatak siya ni Umar bin Al-Khattab dalaan. Anong ginagawa mo? Hindi mo binigyan ka na namin? Bakit nagtitinda ka na naman? Iniwan mo na naman ang obligasyon mo. Sabi niya, ya Umar, hindi sapat ang binigay niyo sa akin. Sabi ko naman sa inyo, hindi kulang, hindi sobra. Ngunit hindi sapat, Umar. Pamilya ko, pananagutin ko rin yan, Umar. Hindi sa lahat ng panahon, tututok ako sa inyo kung mananagot din ako sa pamilya ko, ya Umar. So sabi niya, sumama ka sa amin, dadagdagin namin. So sinama siya ni Umar. Ali sabi niya, kailangan ba natin dagdagan ito si Abu Bakar? Hindi sapat ang naibigay natin, kulang. Hindi naman humingi si Abu Bakar. Hindi siya, tinuring niya sarili niya mahirap eh. Hindi siya lumalapit. Sabi niya, Ali, bigay mo ang tamang karapatan sa kanya. Bigay natin, oo, dagdagan niyo ang kanyang binibigay na dinar ninyo sa kanya. So dinagdagan ang kanyang dinar, ang 250, ginawa nila itong 300. At binigyan na siya araw-araw sa tupa pabig. Hindi na isang braso, isa lang buo. So dito tinansya ni Abu Bakar kung hindi sosobra. Kung sosobra, hindi niya tatanggapin. So ngunit kung sosobra, pinilit nila, ibibigay nila sa mahirap. Ang lahat ng labis na binibigay nila, pamimigay niya lang. So muli nagsalita sa mga tao, itinaas nila ang salary ko o sahod ko. Kayo ba ay walang suggestion o hindi ba papayag ba kayo lahat? Natutuwa sila. Payag kami, sabi nila. Nagawin mo yan, natanggapin mo yan. So alhamdulillah, mula noon, gabi at araw, halos hindi na natutulog si Abu Bakar. Ginampanan niya ang kanyang obligasyon dahil binigay ang kanyang karapatan, mas binigay niya ang karapatan ng kanyang ummah. Allahu Akbar. Itong si Abu Bakar, nang siya ay namumuna ng mga kapatid ko sa pananampalataya, talagang isa itong huwaran sa lipunan ng taong ito. Nang siya ay mamuno na nag-pledge na ang mga tao, wala siyang binago. Bago siya namuno kung anong ginagawa niya, wala man siyang binago. Tulad na lamang halimbawa, nung siya ay maging kalipa na, mayroon siyang ginagatasan na gatas na isang kambing ng babae. Okay? So nung mamuno na siya at nag-pledge ng mga tao, babae man lalaki, sabi niya ng babae nito, magmula ngayon niya, Amir, Khalifa Rasulullah, hindi mo nagagatasan ng aking kambing. Respect eh. Ano sabi niya, Abu Bakar? Hindi! Gagatasin ko pa rin ang iyong kambing. Ako ang maggagatas, walang maggagatas ako. Kung anong ginawa ko noon, ngayon namumuno ko, ganun pa rin ako. So ginatasan ito ni Abu Bakar dalaan within 6 months. Kung di lang nalipat siya sa center of Medina, patuloy niyang gagatasin ang kambing ng parang namumuno. Can you imagine, namumuno? Parang, yan sinasabi kanila, parang katulong, parang alipin. Sino ang gagawa sa panahon natin, lalo ng kufar, na sinamumuno ng utusan mo? Allahu Akbar. Eh mga Muslim nga ngayon, hindi mo na mautus-utusan. Yung pa kayang kufar, presidente, utusan mo, pagkatasan mo ng kambing. Subhanallah. Eh, kapitan nga lang, hindi mo magawa yun eh. Hindi niya magawa-gawa yun. Yung pa kaya mata sa tao. Pero sa Islam, dahil ito ay matuwid na aral, matuwid na gabay, matuwid na pananampalataya. Subhanallah, hindi mahalaga sa kanila na mamumunong nagatasin ang isang inahawakan mo na tao lamang na taga-sunod. Ikaw ang gagatas ng namumuno. Bakit? Sa Islam, karerahan lang kasi sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi karerahan sa pagpapayaman. Si Abu Bakar kailanman hindi siya talamak sa karangyaan, kundi ang hangad niya ginawa niyang lahat nito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay kalugdan lamang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakatayog ng pagpapakumbaba ng taong itong si Abu Bakar. Talagang napakumbaba. Kaya isa siyang huwaran eh. Sa lipunan ng taong ito na kilalang kilala siya sa kanyang katanyagan, sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang panahon at sa kanyang kaalaman, sa kanyang Panginoon. Okay. Another situation, alam niyo ba, itong si Umar bin Al-Khattab dalaan, mayroon siyang inaalagaan na bulag na babae sa labas ng bayan. Pinupunta nito ni Umar bin Al-Khattab dalaan every night para bigyang pagkain, bigyang inumin. Bulag na babae. Ha? Pero nagtataka si Umar bin Al-Khattab dalaan, paano nagkakaroon ng pagkain na tinumin ng matanda every time na dumating siya? So that's why pinlano ni Umar bin Al-Khattab na maaga siyang pupunta sa matanda para makita niya kung sino gumagawa. Ngunit hindi niya nagawa, nalate pa rin siya. So ang pinlano ni Umar bin Al-Khattab dalaan, pumunta siyang maaga at nagtago siya.
para makita niya kung sinong gumagawa, nagbibigay ng pagkain at inumin sa matandang bulag. Nang makita niya si Abu Bakar pala, radayaan ang gumagawa, ang kanilang kaliba, ang gumagawang nag-aaruga sa isang matandang bulag na babae. Allahu Akbar! Nagulat si Umar bin Al-Khattab radayaan, isang pinuno na naglilingkod sa isang tao. Allahu Akbar, sa isang, alam ba, gabi pa sila pumupunta para hindi makita ng mga tao. May ugali kasi si Abu Bakar na itinatago niya ang mabuting gawain. Hindi niya pinapakita. Tulad ng pagkate niya, after mga hajj, hindi niya pinapakita yan eh. Kasi baka gawin obligado ng mga tao na nangangamba siya, baka batsum na, baka gawin obligado. Sometimes may ugaling ganyan si Abu Bakar. Hindi niya pinapakita ang kanyang gawain. Allahu Akbar. So, nakita ito ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ito pala ang gumagawa, ang khalifa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yan ang namumuno sa panahon ng ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. So, idinedicate niya ang kanyang sarili sa paglilingkod para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat busy-busy ang taong ito, pati sa pag-prepare ng mga pagdigmaan, napakarami niyang pananagutan, alhamdulillah, na-dedicated niya pa ang kanyang sarili para sa kanyang nasasakupan, sa kanyang lipunan o sa kanyang bayan. Alhamdulillah. So, patuloy ang pagpapakumbaba, makatarungan, pagkapantay ni Abu Bakar sa mga pakikitungo sa mga tao. Okay? Alhamdulillah. Ito si Abu Bakar radhiyallahu anhu, sabi niya, Umar, pasyalan natin si Ummi Ayman. Okay, naging ito ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naging asawa ito ni Zaid ibn al-Haritha. Dati rin itong alipin ng kanyang nanay si Amina. So pinalaya din ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, binasawa niya kay Zaid ibn Haritha, na alipin niya rin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinalaya rin. Sabi niya, pasyalan naman natin siya, katulad ng ginagawa niya ni Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya, pinapasyalan. So pinasyalan nila. So nakita nila umiiyak si Ummi Ayman. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Umiiyak ka ba dahil sa pagkawala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, hindi. Hindi ako umiiyak dahil sa pagkawala ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Umiiyak ako dahil sa alam kong matitigil na ang revelasyon. Dito ay umiyak na rin si Abu Bakar at si Umar bin Al-Khattab. Ito ang pinakamalaking pighati. Ang pagkamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang revelasyon na naman at propeta, wala nang darating at sugo maliban sa kanya, matitigil na lahat. Yun ang iniiyakan ko. Umiyak din ang dalawa. Alam niyo naman, mababa rin ang loob ng mga yan. So, umiyak na rin ang dalawa. Allahu Akbar. Ito rin si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hindi nawawala sa kanya ang pagbibigay ng mga advice. Kapag ito ay bidaa, pupunta ang kanya. Minsan may babae na nagsagawa ng hajj, sa kanyang hajj, ipinangako niyang hindi na siya magsasalita. So pinuntahan niya ito, bakit ba sabi niya mga tao, bakit hindi na siya magsasalita? Nag-hajj kasi siya. Nagsagawa siya ng panatang nangako na hindi na magsasalita kailan pa man. So pinuntahan ito ni Abu Bakar radhiyallahu anhu at nakita niya ang babae, sabi niya, bakit hindi ka nagsasalita? Dati sa bidaa! Allahu Akbar. Maaari kang hindi magsalita, sabi niya, kung masama at walang katuturan. Ngunit kung ano ang maganda at karapat, dapat kang magsalita at ito ay obligado. So sabi ng babae, mula nung nagsalita ang babae. Alhamdulillah. Then nagsabi ang babae, sino ka? Ako ay isang muhajirun. Sabi niya ako, hindi kilala ng babae. Sabi niya, muhajirun ako. Mula sa Makkah, naglakbay ng Madina. From saan sa Makkah, anong muhajirun? Sabi, hindi alam. Mula sa Quraysh, nagpunta ako sa Madina. So sabi ng babae, Quraysh, sa anong lugar ka sa Quraysh? Anong tribo? Ang dami mong tanong, sinabi ni Abu Bakar. Ako ang kalipa. Ako si Abu Bakar, ang kalipa ng Rasulullah. So dito nakilala siya ng babae. Then ang babae nagsabi kay Abu Bakar, sabi niya, Ya Abu Bakar, hanggang kailan natin ito gagawin? Hanggat ang mga namumuno ay matuwid, gagawin natin ang dapat gawin, sabi ni Abu Bakar. Wala ba kayong imam sa inyo? Anong imam? Sabi ng babae. Hindi niya naririnig yan eh. Anong imam? Ang sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaong isang pinuno na sinusunod ninyo.
Mayroon, sabi niya. Yun din ang tinutukoy kong imam. Hanggat mayroong imam na matuwid, sumunod kayo at tulungan niyo siya. Hanggat nabubuhay tayo, mananatili ang ganitong utos. Sabi niya, ang pananatili mo ng hindi pagsasalita ay bid'a. Sapagkat ang pagsasalita na kung saan dapat kang magsalita sa kabutihan ay dapat mo sabihin. Ngunit kung ikaw ay magsasalita ng walang katuturan, yan ang dapat mong hindi sabihin. Ngunit obligado ang nagsasalita ang tao. Mula noon, pinutol ng babae ang kanyang pangako yan. Alam natin kung may batas ng kapara, dahil patay na Prophet sallallahu alaihi wasallam, magbabayad na ito ng kapara dahil nanumpa ito, kailangan niya magpakain ng 10 katao. And the last, isarado natin dito. Itong si Abu Bakar, ang pagtuturo ng mabuti at masama, nandyan pa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ugali niya na ito. Hindi niya nilulubayan ang pagtuturo at pagbabawal ng masama. Bagamat itong si Abu Bakar, alam natin sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya na bawat pastol ay mananagot sa kanyang kawan. What is pastol? Yung nagpapastol. Halimbawa, nagpapastol kang tupa. Ikaw yung pastol nila, yun ang kawan. Mananagot ka doon kapag mayroon kang hindi tamang nagawa. O kaya ang sample, isang tatay, pastol ka sa iyong mga anak at pamilya o asawa. Pag mayroon kang hindi nagawang mabuti, mabibigo ka sa kabilang buhay. Pananagutan mo sila. Bagamat alam natin ay tungkulin ito ng isang pastol, si Abu Bakar dahil ay pastol sa kanyang pamilya. Maliit na grupo. Can you imagine? Papastolon niya ngayon ang malaking lipunan. Mas mabigat. Mas mabigat ang gagampanan niyang papel. Bagamat niya alam niya ang hadith na yaan. Alam niya karapatan niyang pakainin, painumin, bigyan silungan, damitan ng kanyang pamilya. Hindi na ngayon, buong Muslim. Pananagutan ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ngayon, nagsasaksakan pa sa pamumuno ng mga Muslim, no? Kahit walang kaalam-alam sa Quran at Sunnah, talagang gustong-gustong magmamuno, Pero kung naintindihan mo pamumuno, mas mainam puputulin nyo na lang leeg ko kaysa magkasala ako. Baka masasagot mo yan. Gustong-gusto ko bang mamatay, patayin nyo na lang ako. Ganun din naman mapapahamak din naman ako sa kabilang buhay. Ngayon, hindi no? Okay. So, itong si Abu Bakar, alam natin kailangan niyang damitan ng kanyang pamilya, bihisan, pakainin, pasilungan, responsibilidad niya ito. Pero alam niyo ba ang malaking responsibilidad ng tatay sa kanyang pamilya? Ang turuan ang mga kanyang pamilya. Mabigat yan. At turuan sa mabuti at ipagbawal sa masama. Iyan ang pinaka-importante sa isang ama. Pinaka-importante sa lahat, mailigtas niya ang kanyang sarili at pamilya sa kabilang buhay, sa kaparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why mag-aaral ang ama, then isisave niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Ililigtas niya ang mga ito. Okay? So, ililigtas niya ang mga ito. And then, itong si Abu Bakar, instead na pagpayuhan niya lamang pamilya niya, turuan, pagbawalan, buong umana, buong lipunan na ngayon ang kanyang magiging responsibilidad. Napakalaking responsibilidad ngayon ang awak-hawak ni Abu Bakar. Awak-hawak. Pero hindi niya tinigilan ang pagbabawal ng masama at pagtuturo sa kanyang lipunan, sa kanyang panahon. Hindi tama yung katwiran ng mga Muslim na iligtas lang natin muna ang ating sarili. Like for example, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. O kayong mananampalataya, pangligtas niyo o pangalagaan niyo yung sarili. O kaya sinasabi niya, ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara. Iligtas niyo ang sarili niyo, tapos pamilya niyo. Ang pagkaintindi nila dito, mag-aaral ng ama, magpakatuwid, magpakabuti, isip ang pamilya, turuan, that is enough. Wala na akong pananagutan sa iba. No, hindi ganoon ang mga aya na ito. Ang mga aya na ito na iligtas mo ang sarili mo, pangalagaan mo sarili mo, ibig sabihin in two case. Number one case, kapag ikaw ay tinuturuan, makinig ka. Makinig ka kung sa Quran at Sunnah, pakinggan mo, kung bawal ito, iwasan mo. Meaning, ililigtas mo sarili mo. Makikinig ka sa nagpapayo sa iyo. Okay? Nakikinig ka sa nagpapayo. Kung ito dapat mong gawin, gawin mo.
Dahil yan sa ikabubuti ng iyong sarili, kaya iligtas mong sarili mo. Hindi lang yung maghanap kang kaalaman, tapos sa buhay mo, wala ka ng pakialam sa mga Muslim, hindi mo na sila babawalan, hindi mo na sila tuturuan, hindi tama yon. Kailangan mo mag-aral, tama? Tama ang isang buhay mo, tama. Pero hindi sasabihin, hindi ka na magbabawal ng mali at magtuturo ng mabuti. Dahil sa isang banda, ang kahulugan ng ligtas mo sarili mo, kailangan mong turuan ng Muslim. Kapag hindi siya sumunod sa iyo, wala kang pananagutan sa kanya. Liligtas mo ang sarili mo. Hindi uubra nakita mong mali, hindi tuturuan, may pananagutan ka doon. Kaya ang ibig sabihin din, na iligtas mo sarili mo, pag nakita mong mali, si Pulano o si Pulana, iligtas mo sarili mo, turuan mo siya, bawal yan, sister, brother, bawal yan, ganitong pagkabawal yan, ganitong parusa niya. Hindi siya nagkamali, wala ka ng responsibilidad. Wala ka ng pananagutan sa kanya dahil sinabi mo na sa kanya ang dapat niyang gawin. Tinuruan mo na siya. Yun ang iligtas mo rin ang iyong sarili. Hindi lang sa pag-aaral, pagsasabuhay, o kaya pag sinabihan ka, makikinig ka, yun din magtuturo ka ng mabuti. Babawalan mo yung gumagawang masama, pipigilan mo gagawang masama. Pagkatapos na ayaw niyang mag-response, ayaw niyang makinig, wala ka ng pananagutan, iniligtas mo na ang iyong sarili. Allahu Akbar. That's why, itong si Abu Bakar radhiyallahu anhu na sinabi niya, "O people, ya ayuhan nas." Okay? Narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita ng isang taong kasamaan, dapat niya itong palitan o hawakan o pagsabihan. Kung hindi, paparusahan sila ng Allah. Allahu Akbar. Kung hindi, ay dahil sa mundong ito, paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innal qawma idha ra'al munkar falam yughayyiruhu ammahumullahu bi'iqam. Paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at share sila sa kasalanan dahil nakita mo ang mali, hindi mo siya pinagbabawalan, mayroon siyang kasalanan, mayroon ka rin kasalanan. But sometimes nakadepende ang pagtuturo at pagbabawal at ayon ito sa tamang hikmah. Hindi pwedeng mabagsik na may mga rules, may mga batas. But importante, magturo ng mabuti at ipagbawal ang masama. Dahil sa kahulugan na iligtas mong sarili mo. Unang-una, mag-aral ka sa buhay mo, then ang pamilya mo. Number 3, kapag pinagsasabihan ka na dapat mong iwasan, sundin mo dahil liligtas mo sarili mo. O dapat mong gawin, sundin mo dahil liligtas mo sarili mo. Number 3, kailangan mong pagbawalan ng gumagawa ng mali para na sa ganon, iligtas mo sarili mo sa pananagutan mo. Kung di siya makinig, no problem. Problema niya na yun, wala ka ng pananagutan dahil hindi mo papasanin ang pasanin ng iba kung ang iyong karapatan sa kanya ay naibigay mo na sa isang Muslim na mananampalataya na pagsabihan mo siya. Okay? Alhamdulillah. So isa pa, si Abu Bakar radhiyallahu anhu, nakita niya ang kanyang anak. Tandaan niyo ito, mahalaga itong mga ano na to. Si Abdurrahman radhiyallahu anhu. Anak niya ito, pinayuhan niya. Abdurrahman, sabi niya, bakit ka nakikipagtalo sa iyong kapitbahay at nagsasalita ka ng masama? Pinagsasabihan mo siya ng masakit. Sabi niya, huwag kang magsalita ng masama sa iyong kapitbahay na kapatid mo dito, kapitbahay. Lalo na kung kapatid mo sa pananampalatayang Islam. Tandaan mo ito. Ito'y mananatili sa mundo ang ginawa mo yan. Samantalang ikaw ay lilisan dito. Anong ibig sabihin? Mamamatay ka pero yung ginawa mong masama mananatili sa mundo. Maiiwan yun. Pananagutan mo yan sa kabilang buhay, pagbabayaran mo, sabi niya sa anak niya. Ikaw mamamatay ka, pero ginawa mong mga mali sa tao, maiiwan sa kanila yon. Meaning, nandun yan, bagkat boy sila, nasa kanila yon. Pag sa araw ng paghukom, pananagutan mo yan sa Allah. Anak niya ito, pinagsabihan niya. So sa Islam, obligatory ang pagturuan mo Muslim at pagsabihan mo. Kung hindi sa makinig, wala kang problema, wala kang pananagutan. At least save ka na. Sa pananagutan mo, nakita mong gumawa ng mali, at ayaw niyo sumunod. Yan ay pagmamataas. Ano sabi natin sa hadith kanina na nagmamataas na Muslim? Hindi sila patatawarin ng Allah, dadalisayin, hindi titignan, hindi kakausapin, itatapon sila sa impyerno mapoy hanggat hindi binago o nagtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itong si Abu Bakar, itinuro niya rin ang sala. Ang correct way ng sala. Sa panahon natin, sabi nga ni Abdul Razak radhiyallahu anhu, wala akong nakitang pinakamahusay na sala. Yaong salang perpekto. Maliban ang sala ni As-Subayr. As-Subayr. Ibn As-Subayr.
So sabi niya, wala akong nakita. Okay? Isa rin dito sabi niya sa nakita kong pinakamagaling na salalay sa Zubair is Ibn Jurayj. Sabi niya, Ibn Jurayj. But itong si Ibn Jurayj, nalaman niya lamang ang kanyang sala kung paano magsala si Ata. At gano'n naman si Ata kung paano niya nalaman ang sala kay Zubair nga, Ibn Zubair. At nalaman niya man ang Ibn Zubair ang kanyang sala kay Abu Bakar lamang. That's why, ang sala ni Abu Bakar ang pinakamahusay na sala tulad ng sala ng Propeta Muhammad SAW. That's why kung gusto niyo mahusay na sala, pag-aralan niyo ang sala ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dahil ang sala ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, magkatulad ng sala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Alhamdulillah. Ito rin si Abu Bakar, nagbibigay siya ng payo, either na nakatago, either na nakapublic, nagbibigay siya ng sermon. Ito ang magandang sermon ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pakinggan natin mga brother. Number 1. Binalaan niya ang mga tao in private. Okay? Sabi niya, tandaan niyo ang 5 ito. Tandaan niyo ang 5 ito. 5 dilim, kadiliman, at 5 liwanag. Meaning, pag sinabing dilim, kabiguan sa kabilang buhay, liwanag, tagumpay. Mayroong 5 kadiliman at mayroong siyang 5 liwanag. Tandaan niyo ito, sabi niya. Number 1, sabi niya, ni Abu Bakar, ang pagmamahal niyo sa dunya ay kadiliman. Lawak ba? Kaya hindi sila galit sa dunya eh. Alam nila pagkawasak ang nagmamahal sa dunya. Number 1, ang sino mang gahaman sa dunya, meaning nasisilaw ka sa kinang ng dunya, sa tabis at luntian nito, nadudunya ka, kadiliman sa iyo sa kabilang buhay yan. Kung gusto mo maging maliwanag, matakot ka sa Allah. Yan ang kanyang lamparan. Takot sa Allah, iwanan mo ang dunya. Mamili ka. That is number 1. Dunya o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin, hindi mo makakamit ang takot sa Allah katulad ng pag-aaralan. Diyan ka lang magkakaroon ng takot at taas ng iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, sabi niya, ang paggawa ng kasalanan ay kadiliman. Ang paggawa at pagpapatuloy ng gawaing kasalanan ay kadiliman. Ang liwanag nito ay kailangan makapagtawba ka. Yan ang liwanag ng paggawa ng kasalanan. Huwag niyong hayaang mamatay kayo na gumagawa ng kasalanan. Kailangan makapagtawba ka. Yan ang magbibigay ng liwanag sa iyong mga mali. Number 3, sabi ni Abu Bakar, napakatindi nito. Number 3, madilim na libingan. Pagdating nyo sa libingan, doon ay madilim. Ang tanging magbibigay liwanag sa inyo, ang tamang pagsukat at pagkilala sa La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hindi sapat ang salita. Kailangan pag-aralan nyo ang haligi nito. Kailangan alamin nyo ang asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kikilalanin nyo ang Allah, pag-aralan nyo siya, kilalanin nyo ang sugo ng Allah. Sundin nyo sila. Hindi sa salita, kundi gagawin nyo talagang pag-aralan ang dalawang yan. Alamin nyo ang dalawang haligi ng la ilaha illallah. Sa pamamagitan niya, kapag alam yan, ang inyong libingan ay bibiyang liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 4, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang kabilang buhay ay madilim, at ang tanging makapagbibigay liwanag sa atin sa kabilang buhay ay ang mga mabubuting gawa. Kaya dagdagan ninyo ang inyong mabubuting gawa, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, dahil ang Muslim ay kumikinang sa araw ng paghuhukom ayon sa kanyang mga ginawa. And number 5, ang mga kinang na ito ay pakikinabangan ninyo, sapagkat ang sirat, ang tulay sa itaas ng impyerno po ay nababalutan ng usok at madilim. Ang tanging magpapatawid sa iyo dito ay ang tunay mong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sisiridad mong pananampalataya, kasabay ng iyong liwanag. Kailangan may liwanag ka doon na hindi mauubos, dahil kapag naubusan ka liwanag sa tulay, hindi ka na makakalakad doon. At sa ganito ay matatapon at mahuhulog ang isang tao na dadapo siya sa impyernong apoy.
And then sabi ni Abu Bakar radhiyallahu in the Friday sermon, sabi niya, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tumindig sa atin sa napakahabang panahon, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu. At dito ay umiyak muna si Abu Bakar, hindi na siya nakapagsalita. Naalala niyang bigla ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon ng pause. Alam naman natin, iba na si Bilal kapag naalala niya. Kaya si Bilal namatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi na nagadan eh. Dahil hindi niya rin natatapos yung adan, umiiyak lang siya. So, pag naalala ng sugo, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, umiiyak sila. Umiyak siya! Matagal siyang na-pause. And then sinabi niya, ang kagalingan sa ating pang-spiritual, physical ay kailangan hangarin natin, hanapin sa Allah. Ang kagalingan sa ating pang-spiritual ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kagalingan sa kabilang buhay ay nasa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang higit na magbibigay ng kagalingan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kailangan kayong palaging maging makatotohanan. Huwag kayong magsinungaling, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu. Sapagkat ang katotohanan ay kasama ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila'y mananahanan sa paraiso. Ang dalawang yan. Takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkamakatotohanan. Iwasan ninyo ang pagkamakasinungalingan o pagsisinungaling sapagkat ito ay katumbas ng isang kasamaan at silang dalawa ay mananahanan sa impyernong apoy. Huwag kayong puputol sa inyong relasyon sa inyong mga kamag-anak. Huwag kayong magplano ng masasama sa inyong mga kapatid sa pananampalataya. At huwag niyong hamakin ang bawat isang kapatid sa pananampalataya. Huwag kayong manghamak ng walang katarungan. Huwag kayong magselos sa bawat isa. Bagkus maging alipin kayo ng Allah at magkakapatiran kayo sa bawat isa. Lawak ba? At sinabi ni Abu Bakar, mahiya kayo sa Allah. Mahiya kayo sa Allah. Tulad ng pagkahiya ko sa Kanya, kahit dumudumi lang ako, tinatakpan ko ang aking harapan para lang magtago sa Allah. Nahihiya ako sa Kanya. Yung pa kayang gagawa kayo ng lantarang mali na hindi nyo ikakihiya kay Allah. Mahiya kayo sa Kanya. Respetuhin nyo siya kung gusto nyo magtagumpay. Ako na dumudumi lamang, nagtatago sa hiya sa Allah. Yung pa kayang gagawa ka ng mali na lantad at nakikita ng Allah, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at mahiya kayo sa Kanya. Lawak ba? Ang ganda ng khutbah ni Abu Bakar radhiyallahu. Kaya lang, alam mo naman pag nag-khutbah, hindi nila kailangan maraming paliwanag. Maaalam yan eh. Hindi katulad natin ngayon, kailangan ipaliwanag mo ng gusto para maintindihan. Sa kanila, ganyan lang ang mga khutbah. Short lang, 5 minutes ang khutbah, mas mahabang surah, tapos ng Jumaa. Almost 15 minutes, siyari ang Jumaa. Ngayon, hindi matagalan. Kailangan i-explain talaga. Okay? Alhamdulillah. So, itong si Abu Bakar ay taong mahing tatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At itinuturo niya rin sa tao na pagsamahin ang pagpuri at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala kung makakayanan. Pagsamahin ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala and hope also, hope. Yung hinahangad mo, nananais mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at takot. Dahil yan ay ginawa rin ni Zakaria, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu. O alipin ng Allah. Sabi ni Abu Bakar, o alipin ng Allah. Binili kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binili kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning kapalit ng inyong mga buhay, makikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapalit ang kabilang buhay sa katiting na panahon lamang na ipaglilingkod nyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan kayong kapalit na kabayaran ng habang buhay na walang katapusan. Binili kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nyo sumunod lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong magmataas. Sundin nyo ang kanyang suko sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kayo pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala at naghihintay ang inyong kabayaran. Ang buhay na walang hanggan, ang paraiso, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu. Nandirito ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailanman ang milagro ay hindi mawawala. Kailanman ang liwanag din at katuruan ng Quran ay hindi maglalaho hanggat may tao dito sa mundong ito. Sabi ni Abu Bakar, ang liwanag sa kabilang buhay ay huwag ninyong hayaan itong magdilim. Katotohanan nilikha lamang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay sasamba lamang sa Kanya.
At ang mga anghel ay itinutok niya sa inyo, alam niya lahat ang inyong ginagawa, isinusulat nila ang inyong mga ginagawa. Matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit nag-iisa lamang kayo, alalahanin niyong Allah nakatingin at ang mga nagsusulat sa inyo ay wala kang ligtas. Alam nila lahat ang inyong ginagawa, sabi ni Abu Bakar sa kanila. Isang araw o alipin ng Allah, kayo man ay dumating sa mundo, ikayo naman ay darating ang takdang oras, mawawala rin kayo dito. Mamamatay din kayo, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, pagkatapos niyong lumitaw sa mundo, kayo ay mawawala rin dito sa takdang panahon na iginawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gumawa kayo ng maraming mabuting gawa para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan ninyo ang mga pakitang tao. At sa ganun pagpapatuloy ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang mga lahat ng ito ay magagawa nyo lamang sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon mga tao na ginugol nila ang kanilang buhay, ngunit nakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbabawalan ko kayo na tularan nyo ang mga taong yan na namuhay sila sa makamundong bagay na nakalimutan nilang naglikha sa kanila, nakalimutan magpasalamat. Ipinagbabawal ko kayong tularan nyo sila. Sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. And then sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, magpaligsahan kayo sa mabuting gawa at nang sa ganoon magkaroon ng kaligtasan, sabi niya, 2 beses. Katotohanan, tinutugis kayo sa inyong likuran ng isang napakabilis na manlalakbay. Tinutugis kayo sa inyong likuran, meaning hinahabol kayo sa inyong likuran. Meaning, anong ibig sabihin hinahabol kayo? Nagiging madali sa inyong panahon, nauubos na ang inyong panahon. Ibig sabihin, pag nahabol ka na nitong lumahabol sa iyo, yun ang inyong kamatayan. Tinutugis ka na, nagsisimula siya gumabol, meaning ang buhay mo'y palapit na palapit sa kamatayan. Sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. And then si Abu Bakar sabi niya, nasaan ang inyong mga kapatid na nakilala nyo? Nasaan ang inyong mga kasamaan na nakilala nyo? Narating na nila ang kanilang dapat marating. Wala na sila. Sabi ni Abu Bakar, yung nakilala nyo, nasaan? Nandyan pa ba? Yung companions nyo, nandyan pa ba? Wala na. Narating na nila ang dapat marating. Meaning sila ay patay na. At hindi na kailanpan magbabalik pa sa mundong ito. Either na sila ay mamumuhay ng maligaya o pighati. Nasa Allah ang kaalaman sa bagay na yan, nandoon na sila ngayon sa kabilang buhay. Ang mga arugante, mapagmataas, sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, na nagpagawa ng kanilang mga bayan na napaikutan ng mga bato na malalaki at matataas na bato. Nasaan sila ngayon? Nasa kalupaan at mga balon, doon sila ngayon. Patay na rin sila. Naakala nila ang mga malalaking gusalit, mga pader na itong matataas ay makapagliligtas sa kanila, patay na rin sila. Meaning nagpapaalala siyang mamamatay din kayo. Kaya nga tinutugis kayo sa likuran ng isang mga ngambayo o mga ngarerang ito. Ibig sabihin, papalapit sa iyo. Kumakarera means papalapit ka na papalapit sa kamatayan. Kaya tinatanong niya, remind niya, nasaan ang kilala nyo? Nasaan ang kapatid nyo? Nasaan yung mga mahambog na magpagawa ng malalaking mansyon na matataas na pader? Patay na sila. Narating na nila ang kanilang mga dapat marating. Nasaan ang mga ganda at mga gwapo na kumikilang ang kanilang mga mukha? Nasaan yung mga hinahangaan nila ang kanilang mga kasarili sa ganda at kagwapuhan? Nasaan ang mga hari ngayon? Sabi niya, sila yung binigyan ng mga tagumpay sa mga digmaan. Nasaan sila? Sila'y nabubulok na sa panahon ngayon. Patay na sila at nabubulok na sila ngayon. Allahu Akbar. Walang mabuting nangyari sa kanila sa mundong ito, sabi ni Abu Bakar, sapagkat kinalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang kayamanan ay walang pakinabang sapagkat hindi nila nagugol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaignorantian ang naging magpagmataas sa kanila kaysa sa isang pagtitiis. Ang kanilang mga kabutihan ay hindi ginawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bagay na ito, sa araw na yun ay pagdudusaan nila ang lahat ng kanilang ginawa na paglimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. And then pagpapatuloy ni Abu Bakar, huwag niyong putulin ang bawat isa sa inyo. Magtulungan kayo sa bawat isa. Iligtas niyo ang bawat isa.
Magdamayan kayo sa bawat isa. Maging masunurin sa Allah at sa kanyang sugo. At walang lalabag, pilitin niyong walang lumabag sa kanila hanggang marating niyo rin ang inyong mararating. At sa kabilang buhay, magkikita-kita tayo sa pahintulot ng Allah na naghihintay sa atin ng paraiso upang magsama-sama tayo ng may kaligayahan ng walang hanggan, walang katapusan kasama ang ating mga mahal sa buhay na tunay na buhay na naghihintay sa ating mga kamusliman. Alhamdulillah, at ipagpapatuloy natin, insyaAllah, sa susunod, ang buhay ni Abu Bakar. Dahil ang napakagandang talumpati, ang tinalumpati ni Abu Bakar sa isang sermon niya sa Friday na yun. Wa alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Allahu Akbar. Allah